dahil ayon kay Harry Roque, mahirap pong maging salesman ng mga taong ang produkto, yung produkto mong binibenta ay bulok. Yun po yung tanong sa kanya ng reporter. Pakinggan po natin yung sagot nito ni US President Trump's confrontation with Ukraine President Zelensky shocked the world. Does the palace feel Hindi pa to. nervous about Mamaya natin tatalakayin yan. Hindi niya naman nasagot yan. Good morning po. So, sa amin po, messenger kami, hindi po kami. Ano ka kagaling na salesman kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bukadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong. Okay, nakita niyo po yung sagot niya. Ang linaw ng sinabi ni Roque na naawa siya dito kay Ruiz tsaka dito kay Castro dahil mahirap ibenta yung bulok na produkto. Alam po natin ang tinutukoy si BBM. Kung bulok po yung gobyerno ni BBM, mahirap pong ibenta. Yan po ayon kay Roque. Ngayon, ang sagot niya, alam po namin, totoo po yan. Kasi mahirap ibenta kung ang sasabihin ng binibenta mo ay laging joke lang. Patama po kay Pangulong Duterte. Mahirap pala ibenta, clear. Anong patunay mo na mahirap ibenta? Yung bang 89% ang approval rating at trust rating, 80% mahigit ang approval rating at trust rating, hirap pang ibenta si Roque? Nahirapan bang ibenta si Tatay Digong kung napakataas ng trust at approval rating? Ano ba approval rating? Ano ba yung pinagmamalaki yung kinakantsawan nyo ngayon yung mga Duterte? Kinakantsawan nyo mga Duterte dahil ang mga Makamarcos daw ay 36%. Ngayon kung titignan nyo pa yung approval at trust rating, mas mababa pa. Naintindihan nyo? Yan yung sinasabi ni Harry Roque. Mahirap ibenta yung bulok na produkto. Si Tatay Digong, 80% ang trust at approval rating. Hindi po sila nahirapang ibenta si Tatay Digong. Hindi po nila kinakailangan magsinungaling para kay Tatay Digong. Yung pong mismong mga ginawa ni Tatay Digong, no? Yung pong mismong mga proyekto niya, yun mismo yung kanya. Kaya nga hindi nagsasabi si Tatay Digong kung kayo, yung paalis na si Tatay Digong. May nagtanong sa kanya, no? Ano yung sa tingin niya yung may pagmamalaki niya nagawa niya? Ano sabi niya? Hindi naman ganun na ganun yung pagkakatanong. Pero ang sagot ni Tatay Digong, tumingin lang kayo sa kapaligiran. Maalala nyo na siya. Totoo yun. Ang proyekto ni Tatay Digong nariyan sa kapaligid. Nakapaligid po sa lahat. Ramdam natin, no? Kukuha tayo ng passport, kukuha tayo ng lisensya, magpapaaral tayo ng anak, pumasa sa, ewan ko lang ngayon, kung binadgetan pa yung mga state university, kung mananatili pa pong mga libre ang education ng koleyo. Kasi state university ako graduate, hindi pa si Digong may bayad. May tuition, may miscellaneous fee.
Pero panahon ni Digong, lahat ng nag-aral sa State University walang binayaran. Alam ko sa UP before Digong, ang taas din ng tuition fee. Depende sa ano mo, socialize eh. Ibig sabihin, mahirap ka, wala kang bayad. Pero yung mayaman ka, mas malaki bayad. Pero pag nung si Tatay Digong, libre na lahat. Eh. Hindi po mahirap ibenta si Tatay Digong. Hanggang ngayon po, wala po si Tatay Digong na nauuna sa kanya para magsabi ng palakpak, palakpak tayo. Pag kumuway po si Tatay Digong, totoo po yung kinakawayan na tao. Si BP Sara po, wala pong mga pauna o palakpak tayo, dinudumog po si BP Sara kahit saan po mapunta. Hindi po mahirap ibenta. Ganun po yung itsura ng mahirap ibenta. Partida yan ha. Wala pa sila sa kapanyarihan ngayon. Walang posisyon si Tatay Digong ngayon. Walang posisyon si Pangulong Duterte. Si Sara Duterte naman, Vice President lang. Pero nakita niyo po yung pagkakaiba ng pagdumog. O ngayon, bakit po sa una lang masarap makinig sa mga press ko ni Claire? Kasi very opinionated siya eh. Ngayon po, kung nanood po kayo, mapoprostrate kayo. Wala halos na sagot. Ano ang sinasagot niya na? Dati kasi, nung mga unang araw niya, ang daming tanong sa kanya, lahat sinasagot niya ng sarili niyang opinion. Kaya nga siya binara ni Escudero. Eh. Ang sabi sa kanya ni Escudero, patawarin na natin at masyadong excited lang sa bagong trabaho. Hindi makapaniwala si Chis Escudero na lahat ng mga sinasabi ni Claire ay galing kay BBM. Ngayon, ano na po? Yung 10 years passport, sagutin ko lang to ha. At license mambabatas na nagpasa na tiyempo lang sa term niya. Kung marami kayo tao, dapat, di ba? Na tiyempo lang daw. Sana. Tignan niyo ha. Hindi niya dinideny. Ito po nakakatawa eh, no? Hindi niya dinideny na ginawa yan ni Tatay Digong. 10 years passport, 10 years lisensya, hindi niya dinideny. Pero na-tiyempo lang daw. Ito naman ang sagot ko dyan. Sana ma-tiyempohan din kayo na may magawa naman si BBM. So hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala na si Tatay Digong ang dahilan kung bakit 10 years yung passport, 10 years yung lisensya. Na-tiyempohan lang. Sana kayo din, ma-tiyempohan din kayo para may pagmalaki kayo. Kasi ang dami na naming tiyempo eh. Tignan nyo, war on drugs, tiyempo lang yan. Build, na-tiyempohan lang yan. Mapayapa no sa West Philippine Sea, hindi tayo binobomba ng mga Chinese, maganda ang pakikitungo natin, nakakapangisda ang mga mangingisda natin. Tiyempo lang din yan. Dumagsa rito yung mga foreign investments, tiyempo lang din yan. Ayon dito sa ungas na mga BBM supporters. Nakakatuwa po sila, no? Sana kayo matiyempohan din para may nagawa naman yung presidente. Swerte ni Duterte, no? Tiyempo lahat. Na-tiyempo lahat sa kanya. Yung build. Na, yung luminis yung Manila Bay. Tiyempo lang din yun. Nilinis yung Boracay, tiyempo lang din yan. Lahat pala ng ginawa ni Duterte na tiyempo lang. Libreng edukasyon, tiyempo lang. Anong binadgetan ni Duterte? Hindi binadgetan ni Duterte yan, na tiyempo lang. May nag-budget dyan na iba. May nag-budget po dyan na iba. Ano yung explanate. Alam niyo po, maliit lang po yung explanate. Ang pinagmamalaki ko po, malalaking proyekto. Kukumpara nyo sa Esplanade naman. Kayo naman. Magmumukha lang pong kawawa sila. Huwag nyo na po. Hayaan nyo na sa ipagmalaki nila yan. Tiyempo lang po yan. Yung akala nyo ba, yung
dinoble niya yung sweldo ng mga sundalo at pulis. Tiyempo lang yan. Talagang madodoble yun kasi nakanganga sila lahat eh. Nananalangin lahat ng mga pulis eh. Galing po yun sa taas. Tiyempo lang po yan. No? Tiyempo, ay kayo naman no. Iba yung mga BBM supporter eh. May iba kaming paliwanag sa lahat ng bagay. Lahat yan naganap yan, tiyempo lang yan. Ang panalangin lang namin, sana po Lord matiyempohan din si BBM para mapatunayan naman nila na tiyempo lang. Si BBM, tiyempo na dapat dahil sinundan niya, susundan niya na lang, di ba? Di ba? Tiyempo na yun eh. Susundan mo na lang yung ginawa ni Duterte. Umiwas. Umiwas sa tiyempo. Malas naman. Bakit umiwas sa tiyempo? Kalapini. Maliit. Maliit po. Huwag po kayong maniwala. Kayong mga taga-Mandawi, peke yan. Pinakamalaki pong political rally ngayon naganap po sa Mandawi City. Yung ngayon yung election ngayon. Pinakamalaki po yung sa Mandawi. Maliit pong venue yan. Naku po, kami mga BBM supporter, maliit po yung Mandawi City niya. Konti nyo naman pala. Ang konti nyo pala. Bakit na ba napaka-konti ninyo? Samantalang kami, kinakawayan ng presidente namin, sabi ng mga BBM vlog, kinakawayan ng presidente namin, mga pader eh. Mga building, kumakaway, ang dami. Ang dami. Alam niyo po, pinakamarami ngayon, Mandawi. Pero, hindi po totoo yung Mandawi na yan. Sabi sa amin ng mga vlogger namin, ibang event daw yan. Kinuha, ibang event eh. Kahit naka-live, badong, ibang event pa rin. Iba kami mag-isip eh. BBM supporter kaya kami. Lahat paniniwalaan namin. Di ba? Okay na ba yun? Okay. Balik na tayo sa totoo. Okay, okay na, Kalipini May TV. TV ka pala. Pucha, ako vlogger lang. Ikaw TV pala. Kalipini, TV ka pala, ako vlogger lang eh. Vlogs lang to, ikaw pala TV. Grabe ka naman. Mag-share ka naman. Ilan ba nanonood sa TV mo? Para ka pala ABS-CBN. Kami vlogs lang eh. Badong Aratilis vlog. Ikaw, Kalipini TV. Puta, TV station pala to. Parang ABS-CBN tsaka GMA. Kita nyo, sumasaya tayo pag may mga pumapasok na ganyan. Pampalibang natin yan eh. Okay na uli. Balik na tayo sa katotohanan. Laglag lang po, laglag lang. Yung mga nawala po yung laglag bala sa tiyempo lang. Tiyempo lang yan. Talagang mawawala na yan eh. Yung mga laglag bala na yan. Mawawala po talaga yan. Na-tiyempohan lang. Bumaba yung krimen, panahon ni Duterte. Tiyempo lang po yan lahat. Ayan. Pangalan ko pa lang, Kalipini TV ako. Pucha, TV station ang katapat ko. Ikaw, Badong, vlog ka lang. Badong Aratilis vlogs ka lang. Ako ang katapat ko, GMA TV, ABS-CBN TV, Kalipini TV. Pucha, yan po ang kahiliran yan. Yan po ang niyan. Yan po ang katapat niya ni Kalipini TV. Panood mamaya. Ano ba palabas mamaya 3:00 sa TV mo? Manonood ako TV ka pala eh. Ako vlogs lang eh. Tiyempo lang din to. Huwag ko na ituloy ito si Kalipini. Okay. Ito po yung mga problema ko rito sa mga media. No? Na katulad ni Kalipini TV. Hindi ka natatawa, Kalipini TV.
Seryoso kami rito. Naiinggit kami sa'yo. TV ka eh. Ako vlog lang eh. Seryoso kami rito. Tiyempo lang, di ba? Paano kami matatawa sa tiyempo? Galit nga kami. Lintik na presidente yan. 6 na taon na tsumempo. Pero kami, naghihintay pa ng tiyempo hanggang ngayon. Darating din yan. Kalipini TV. Huwag mong baguhin ang pangalan mo. Hindi nakakahiya yan. Kalipini TV. Galing mo, Brad. Ngayon, eto Kalipini TV, antay-antay lang. Makakatsyempo din ang Pangulo mo. Malay mo, di ba? Oh, kalahati na eh. Eh, yung presidente kasi namin, swerte lang kami. Kasi tiyempo lahat eh. Pag upo pa lang, tiyempo na. Nung umupo presidente namin, natakot yung mga drogista. Tiyempo lang yun. Di talaga totoo yung mga ano. Okay. Ito po tanong ko sa mga reporter. Bakit mawawala na po ng silbi yung mga presko ni Claire? Kasi hindi nyo naman tinatanong yung interest ng mga tao eh. May nagtanong, eto po yung mga gusto nilang itanong ha. Ano na po gagawin natin sa heat index? Kala mo naman nasa disyerto tayo eh. Interesado sila sa heat index eh. Ano po mga proyekto ng pamahalaan sa heat index? Ay hindi pa po namin na pag-uusapan yan. Hintay-hintay lang po kayo. Ano po masasabi nyo sa China? Ay DFA na po magpaliwanag niyan. Ano po magsasabi nyo sa sekretary na may negosyo? Oy, dito. Dito tayo. Yung secretary pala, eto may nabasa ako rito eh. J. Ruiz, parang tumama sa loto. Company bags 206 million. Contracts from PCSO. Aba, J. Ruiz, tignan po ninyo ha. Kayo na po magpasya kung meron po talagang, kailan lang po to nakipagkontrata si J. Ruiz sa PCSO. Tapos, nakipagkontrata si J. Ruiz sa PCSO ng 206 million. Kung di ako, tignan natin kung kailan yung petsa. Just months before his appointed, October 30. So, nung isang taon lang, wala pa po isang taon, October lang. Buwan lang po ang nakalipas. Nakipagkontrata si J. Ruiz. Tapos ngayon, secretary na siya ng PCO. Ang paliwanag ni Claire, meron namang 6 months na para kasi yung kumpanya ni J. Ruiz, direktang mayroon transaction sa gobyerno. Ngayon, nung tinatanong siya ng reporter tungkol dito, meron naman 6 months. Hindi naman lumalabag sa batas kasi 6 months pa para matanggal niya yung sarili niya dun sa kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Alam po ninyo, alam mo nang may kontrata yung kumpanya mo eh. Tapos tinanggap mo pa rin yung pagiging PCO. Hindi ko, buti sana kung matagal ng kontrata yan, taon na, di ba? Buti sana kung yan po ay taon na nakalipas bago mo tinanggap tong PCO. Hindi po eh. Ilang buwan pa lang po yung nakakalipas. Kasi kung meron pong mga matatawag nating conflict of interest, ito po pinakamalaking conflict of interest. Hindi po ba conflict of interest yan? Tinanggap mo pa rin yung pagiging PCO chief kahit may kontrata ka sa gobyerno. At bago pa lang yung kontrata na yun, wala pang 1 taon. Di ba? Napakasakit po para sa amin na sa mga maliliit pong manggagawa ng gobyerno, ang dami pong bawal eh. Mga teacher, bawal. Ang dami pong bawal. Pero pag sa mga malalaki, mga secretary level, o palagay na natin na walang nilalabag kasi 6 months pa raw eh. Sabi, 6 months ba o 60 days pala? 60 days yata.
nang matanggap mo yung ano yung tungkulin mo. Divest, yun, divest. Tiyempo lang yan, sir, na di nakapag-divest. Siyempre, bakit siya magda-divest? Hindi pa naman siya na-approve ng Commission on Appointments. Di ba? Siyempre, pero, in the first place, bakit mo tatanggapin kung meron kang kontrata? Di sabihin mo, may kontrata po yung kumpanya ko eh. Delikadesa ang tawag dun. Di ba? Delikadesa yung tawag. Wala yata sila nun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.